Yung diesel po So, tsaka gasolina, ito po ang sinasabi ng taga-DBCC, yung USEC ng DOF. Hindi ko ho kung kaya yung tanggapin to ha. Kaya daw po malabo na sila po ay magsuspinde ng koleksyon ng excise tax sa diesel at gasolina dahil if we provide this excise tax break for diesel, ang pinakamakikinabang nito, the richest of the rich, 85% daw po ng kumukonsumo ng diesel ay mga mayayaman at 50% daw po sa gasolina ay mayayaman. Di ba nagkaroon kayo ng malawakang hearing dito bago nyo ito pinagkaloob sa Presidenteng Power? Ano ang inyong reaksyon doon? ang pinagbabasihan nila dyan is yung Family Income Expenditure Survey o yung FICE. Ito yung isang napakalawak na survey na sabi ko nga, kailangan natin himay-himayin dahil doon sa survey, tama naman, hindi naman ang pinakamahirap, di naman nagpapagasolina. Pero ang pinakamahirap ay sumasakay ng jeep. At ang jeep ay apektado ng diesel. At ang iba't ibang industriya ay apektado sila. Partikular na yung ibang mga sektor labas sa gasolina. Ibig sabihin, tumataas ang presyo ng bilihin ng bigas lahat dahil sa pagtaas ng gasolina. So, they may not be direct consumers of diesel and gasoline, but they are obviously directly affected dahil sa pagtaas ng presyo ng ibang bilihin dahil sa pagtaas nga ng gasolina. At more importantly is, nakita natin na may makikinabang ba rito mga mayayaman o middle class kapag across the board ay inimpose natin. Opo, makikinabang sila. Pero sa pangkalahatan, mas nangangailangan o yung effect kasi ng oil price hike, mas matindi ang epekto sa mga mahihirap kaysa dun sa mga mayayaman. Tama, tinatamaan ng mga mayayaman, pero pagdating sa mahihirap, in terms of erosion o yung kawalan ng kanilang overall na kinikita, ay halos kalahati niyan ay nabubura. So sila yung kinakailangan talaga natin pagsakripisyohan. So kung may nakikinabang man po ng middle class o na hindi dapat, kabahagi po yun. Ibig sabihin, kasama yung sakripisyo natin because besides, maiksi lang naman po yung suspension na hinihingi natin. Hindi naman po pang mahabaan. Pero ang counter-argument po dyan is, siyempre gusto nila na kung ano man po ang dagdag na makukolekta, ibigay na lang natin talaga doon sa pinaka-apektado. Pero nakikita po natin at yung po ang ating sinusubukan is effective ba yung ayuda program at kung ano yung may tutulong namin para maging matagumpay ito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.